Si Elisa Baker ay ipinanganak noong Hunyo 6, 1968 at lumaki sa North Carolina. Ang kanyang mga magulang ay nagtatrabaho sa mga pabrika ng tela at mga muebles. Mula sa noong murang edad, ipinakita ni Elisa ang mapanlinlang at manipulative na pag-uugali, madalas na nagrerebelde sa kanyang mga magulang sa panahon ng kanyang teenager years. Ang kanyang ina, ang disiplinaryan ng pamilya, ay gumagamit ng pisikal na puwersa bilang tugon, habang ang kanyang ama ay mas mahinahon. Sa kabila ng pagiging popular sa high school, nag-drop out si Elisa bago nakapagtapos at nag-struggle sa obesity. Sa isang punto, ay tumitimbang siya ng 300 pounds. Nag-asawa si Elisa ng 6 na beses sa North Carolina sa pagitan ng 1,985 at 1,978 at madalas na hindi siya nagdidiborsyo sa isang asawa bago magpakasal sa isa pa. Madalas na tinatarget ni Elisa ang mga lalaking may pisikal na kapansanan na nagdudulot sa kanila ng pinsala sa pananalapi. Noong 2008, naharap si Elisa sa maraming maliliit na paghahabol, at mga bayarin mula sa mga kumpanya ng utility at landlords, dahil palipat-lipat siya ng lugar na umabot sa 42 na beses sa nakaraang 7 taon, nagpasya si Elisa na lumipat sa Australia. Sa Australia, nakilala ni Elisa si Adam Baker sa isang social media site at naglakbay siya sa Queensland upang makilala si Adam. Nagpakasal sila noong Hulyo 8, 2008, habang si Elisa ay kasal pa rin sa iba. Si Adam Baker ay may anak na babae na nagngangalang Zahra. Ipinanganak si Zahra noong Nobyembre 16 na 1979 sa Australia. Ang ina ni Zahra ay nagdusa sa postpartum depression na humantong sa pagkakaroon ng kustodiya ni Adam sa kay Zahra. Si Adam ay nagtrabaho sa isang gilingan ng asukal. Si Zahra ay humarap sa maraming medikal na hamon, kabilang ang kanser sa buto noong 2005 at kanser sa baga sa kalaunan na nagresulta sa pagkaputol ng bahagi ng kanyang kaliwang binti at pagkawala ng ilang tisyo sa baga. Naapektuhan din ng chemotherapy ang pandinig ni Zahra na kinailangan niya ng gumamit ng mga hearing aid. Matapos mapawi ang kanser ni Zahra, lumipat ang pamilya sa Estados Unidos. Sa kalaunan ay nanirahan sa isang trailer park sa Hickory, North Carolina. Saglit na nag-aral si Zahra sa pampublikong paaralan dahil ang mga ulat ng pagmamaltrato, di umano ni Elisa, ay humantong sa pag-pull out kay Zahra ni Elisa sa paaralan para sa homeschooling noong ito ay nasa ika-4 na baitang. Ang Child Protective Services ay bumisita sa bahay ni Zahra ng maraming beses, nag-iimbestiga sa 4 na magkakahiwalay na reklamo. Si Elisa ay kilala sa Department of Social Services mula pa noong 1979 dahil sa mga reklamo na may kaugnayan sa kanyang mga biological na anak. Noong Oktubre 2010, tumawag si Elisa sa 911 ng bandang 5:30 ng umaga upang iulat ang sunog sa likod ng kanyang tirahan. Naapula ng pulisya ang apoy sa isang Chevrolet Tahoe na pag-aari ng kumpanya ni Adam at nakakita sila ng isang ransom note. 10:00 ng hapon, tumawag si Adam sa 911 para iulat na nawawala si Zahra. Huling nakita si Zahra noong 2:30 nakita niya ang ransom note sa kanyang SUV noong nakaraang gabi na naka-address sa kanyang landlord na si Mark Coffey at naniniwala siyang si Zahra ay kinuha ng hindi sinasadya. Ang search and rescue ng mga aso ay umalerto tungkol sa mga labi ng tao na nasa Tahoe at sa sedan na pag-aari ni Elisa. Si Elisa ay inaresto para sa mga krimeng, kabilang ang pandarambong at pagsusulat ng bad checks. Habang nasa kulungan, inamin ni Elisa ang pagsulat ng ransom note at kinasuhan siya ng obstruction of justice. Noong Oktubre 23, 2010, inalok si Elisa ng kanyang abogado ng isang second-degree na kasong pagpatay kapalit ng kanyang kooperasyon. Sinabi ni Elisa na si Zahra ay namatay mula sa isang sakit noong Setyembre 24, 2010, at siya at si Adam na ama ni Zahra ay inihiwa-hiwalay at itinapon ang katawan ni Zahra, at gawa-gawa lang ang kwento ng pagkidnap. Noong Nobyembre 2010, itinuro ni Elisa sa mga pulis ang labi ni Zahra, at nakumpirma ang pagkaputol ng katawan nito. Ang isang prosthetic na paa na natagpuan malapit sa dating tirahan ni Elisa ay kinilalang kay Zahra.
Pinagdudahan ng pulisya ang pagkakasangkot ni Adam dahil sa ebidensya ng cellphone towers na nagpapakita na kay Elisa lamang na cellphone ang nandun sa malapit sa kung saan itinapon ang katawan ni Zahra at wala doon ang cellphone ni Adam. Ang teorya nila ay kumilos ng mag-isa si Elisa, pinatay si Zahra noong Setyembre 24 at itinapon ang katawan kinabukasan. Noong Pebrero 2011, si Elisa ay kinasuhan ng second-degree murder na may mga aggravating circumstances. Si Adam ay hindi kailanman kinasuhan ng pagpatay, ngunit naharap sa mga kaso para sa hindi naugnay na mga krimen at kalaunan ay bumalik sa Australia. Nahaharap si Elisa sa mga karagdagang kaso, kabilang ang mga paglabag na may kaugnayan sa droga at bigami. Noong Setyembre 2011, umamin siya ng guilty sa second-degree murder at sinentensyahan ng 14 hanggang 18 taon sa bilangguan.